Shoutout po sa atin lahat mga kapatid. Nandito na naman po si Malo de los Santos para po magbigay ng reaction about po dito sa magkapatid na si Kuya Gigi at Aling Ansing. Alam mo po mga kapatid, kung napanood natin yung premiere ni Daddy Frankie about po dito sa magkakapatid na si Kuya Oliver, Kuya JJ at si Aling Ansing, ang naiipit po dito sa bangayan ng dalawa ay si Oliver. At nandun nga si Ballpoint Man, shout out bro. Nakakaawa talaga yung kalagayan ni Oliver dito sa ginawa ng magkapatid, ano? Dahil may nagpapabigay nga ng pera kay Kuya Oliver, galing kay Japina, yan, kay Michelle, sa grupo nila. At yun nga ay hindi na po na ipaabot ni Daddy Frankie dahil ang akala ko si Kuya JJ ay hindi nag-a-after din po ng bigay ng sponsor sa kanyang kapatid. Nakakalungkot lang po dahil tinanong ni Daddy Frankie kung kanino ibibigay. Walang sino man ano. Siyempre si Oliver na ki Ansing, dapat si Ansing ano. Pero ang sabi ni Kuya JJ, maghati na lang sila. Ihingi na lang siya ng 2,000 para pambili ng, sabihin mo na, ng bigas at pambili ng pagkain ng baboy. Alam niyo po mga kapatid, noon si Kuya JJ, ang akala ko talaga ay talagang nag-iba kay Aling Ansing. Pero sabi nga, may kasabihan nga, mas magusto ko na yung bulgar, maingay, kagaya ni Ansing, kisa doon sa tahimik. Kasi po, ang tahimik ay mapanganib. Unti-unti nang lumabas ang tunay na ugali ni Kuya JJ. Nakita naman natin, mga kapatid, yung tungkol sa baboy na walang isang buwan kinatay dahil pinang-ulam nila ni Kuya Oliver. Lahat po ng dahilan, lahat po ng ginagawa nilang reason, puro si Kuya Oliver ang ginagawa nilang sangkalan. Lahat si Kuya Oliver, si Kuya Oliver. Pang-ulam namin kaya pinatay yung At maraming bagay. At si Aling Ansing naman, yung siya ang nag-aalaga kay Kuya Oliver, wala man silang makain, pero inuuna pa niya si Kuya Oliver. Ngayon, ang usapan na ito, total pinagkatiwala naman ni Daddy Frankie kay Ballpoint Man ang pag-alaga o yung magtingin-tingin po dito kay Kuya Oliver. Kaya alam nyo po mga kapatid, hindi ko po alam kung saan ako papanig. Dahil ngayon naiipit po talaga sa nag-uumpugan na bato si Kuya Oliver. Nakakaawa. At tahimik lang si Kuya Oliver, hindi niya alam kung saan siya lulugar. Hindi na alos ayaw niya nang makinig sa banggaan ng dalawa. Sa harapan ni Daddy Frankie, nag-aaway yung dalawa dahil lang sa sarili nilang hangarin, sa sarili nilang kapakanan lang po ang iniisip nila. Nakakahiya po. Sabihin na natin si Aling Ansing di na nagbago. Alam natin ugali na ni Aling Ansing yon. Pero si Kuya JJ, hindi natin inaasahan na ganun pala. May tinatago na sariling attitude, di ba? Kaya, sa totoo lang, nakakadismaya talaga po. Dito tayo papasok kay Kuya Oliver na si Kuya Oliver talaga dito yung nakakaawa. Sana naman, yung mga ganitong pagkakataon, nagkaisa sila. Lalong-lalo na si Kuya JJ dahil siya yung panganay. Dapat po ay naninindigan bilang isang nakakatandang kapatid. No? Dahil alam naman natin si Aling Ansing ay mayroong ka brutal. Pero normal na ng ugali niya yun. Diba? That time na nung una pa lang na nabablog sila Nanay Ansing na nahihiya pa kaya naglalagay ng mask. Ngayon ay talagang nawala na yung pagiging mahiyain, naging walang hiya. Sorry Nanay Ansing,
dito talaga mayroon silang personal na interest po talaga sa mga nangyayari, ano. Dahil si Kuya GJ, yung mga pagkain daw ay ilinuluto, nagluto doon sa bahay ni Kuya Oliver. At si Nanay Ansing naman, inakot yung mga grocery para hindi daw maubos. Itinago daw doon sa kwarto ni Kuya Oliver kung nasaan si Kuya. Ang para sa akin dito, kung ano man mayroon si Kuya Oliver o grocery, kung gusto nilang magluto, ipagluto, doon na lang. Sama-sama silang kumain, hindi yung aakutin o magluluto para sa kanya lang, ano? Dahil ang tingin ko dito din kay Kuya GJ ay talagang may personal interest din at naiinggit nga sa anumang ibinibigay kay Anseng. Dahil hindi natin masisisi ang mga sponsor po, mga kapatid. Dahil dito sa usapin dito, sa pera na ibinigay kay Anseng, kagustuhan nyo ng sponsor. Kaya hindi yung pera ni Oliver. Ano man ang gawin ni Nanay Ansing doon sa pinaabot ng sponsor nila Tita Anies, yun ay pera nila Aling Ansing. At saka alam mo ako ya JJ, ang ayaw ko lang, hindi mo problema po yung pag-aaway ng mag-asawa. Kahit kapatid mo po yan, hindi mo pwedeng sabihin sa social media na sinasaktan ang kapatid mo. Buhay na yun ang kapatid mo, wag mong pangingimasukan, personal, at lalong-lalo na kung anong problema ng pamilya mo o ni Nanay Ansing, wag mong ilalantad sa social media dahil iyon ay private na nila yung usapan. Wag tayong makikialam sa anumang problema ng asawa kahit tayo ay kapatid. Ano? Yun lang ang napansin ko sa iyo, Kuya JJ. Hindi dapat na anuman ang gawin ng asawa ni Nanay Ansing, magbolbogan man sila dyan, wala kayong pakialam, no? At wag mong sasabihin dito sa social media dahil masyado ka na nang talagang bulgarin din, Kuya JJ, hindi po maganda yung ganun. Kung ano lang yung problema kay Oliver, doon lang ninyo sasabihin sa vlog, pero personal na wag mo nang sasabihin. Ano, para may ma-defense ka sa sarili mo. Pasasamain mo yung kapatid mo. Para na kayo yung naglalaban na mag-ibang tao. Diba? Ito yung hindi ko talaga gusto, Kuya JJ, yung ginawa mo. No? Kami na mga tumutulong kay Daddy Frankie, nagsusuporta kay Daddy Frankie, wala kaming pakialam kung naitulong na yan, hindi na namin po yan pinakikialaman. Pero yung bagay na mga personal ninyong buhay, hindi ninyo na dapat magkapatid sasabihin dito sa social media dahil nakakahiya sa pamilya nyo. Ang mahalaga yung si Kuya Oliver. Ano mo, tinanong ni ni Daddy Frankie si Kuya Oliver na sino ang mali? Bakit nag-aaway yung dalawa? Sabi ni Kuya Oliver, magkasundo na lang sila. Ayun, para dahil ayun na nasabi nga din daw nasabi din ni Nanay Ansing na tinanggal yung duyan dahil ayaw si Kuya Oliver doon lagi. Kaya dito po sa sitwasyon na ito, pareha silang may mali. Dahil kung talagang inaalagaan nila si Kuya Oliver, that time na yon na hindi po si Kuya Oliver doon na magmistula na masahol pa sa hayop, no? Dahil ang baboy nga po, 2 beses pinampaliguan at pinaiinom. Si Kuya Oliver po, nung nakita natin, nagmistulan talagang hayop doon sa kulungan, kung may malasakit talaga kayo that time, hindi magkakaganyan si Kuya Oliver kahit anong gawin. Ngayon na si Kuya Oliver na maraming nagmamahal, ay doon kayo nag-aagawan dalawa. Sana pangalagaan nyo o pahalagaan nyo yung kapatid nyo, hindi yung kumo ay mayroon kayong makukuha sa kapatid nyo ay nag-aaway, pinag-aawayan nyo na. Pero isipin nyo yung that time na bago matuklasan si Kuya Oliver kung anong itsura niya, no? Na nagmistulan, masahol pa sa hayop. Kaya yun lang ang masasabi ko po sa inyong dalawa, Aling Ansing at Kuya GJ. Sana kapakanan muna ng kapatid nyo ang iniisip, hindi yung pang sarili niyo. Dahil nakakaawa talaga kung bumalik sa dati ang inyong kapatid.
Kaya mga kapatid, kayo na lang po ang mag-usga sa napapanood natin na premiere ni Daddy Frankie ay kung sino po talaga ang may kasalanan. Para sa akin, parehas po silang may personal na interest po sa anumang bagay na mayroong si Oliver na mga pinaaabot dahil nga sabi ni Ansing, linuto ni Kuya GJ kaya inakot niya naman doon ang mga grocery. Dito po wala akong tulak o bigin. Sa ano man ang napapanood ko, iyon po yung opinion ko. Kaya marami pong salamat po. Patuloy natin suportahan si Daddy Frankie, ang team ni Daddy Frankie. At sana po ay mag-iingat po kayo dyan sa Surigao, Daddy Frankie. At yan, suportahan natin si Aling Rochelle Vlog. Siyempre naman po, pakiyakap naman po si Malodel Santos. Dahil lahat po na kinikita ko dito talaga ay iyan po ay ipinaabot natin na tulong kay Daddy Frankie at yan ay dinadagdagan ko pa, no? Marami pong salamat sa inyong lahat. Kapag may alam po tayo, hindi po basta-basta tayong malilinlang. Mabuhay po tayong lahat na nandito tayo para tumulong sa ating kababayan. Bye-bye! We love you so much! Shout out po sa Team Oppo, kay Joel Salcedo at kay Bonfire to Gashit. So, thank you so much, Snack, at sa mga Kimiskara, ayan, suportahan natin. Kay Kapiso Mix TV, ayan, lahat natin suportahan po natin. Laban ni Kapiso ay laban natin lahat. Marami pong salamat. Thank you so much. Bye-bye.